Kabanata 10:21. Nandito na si Carson York. Ang pamilya ng tatlo ay tila nagkakaroon ng masaya at maayos na sandali. Walang makakapagsabi na ang pamilyang ito ay isang walang awa, na ang bawat isa sa tatlong miyembro ay mas malupit kaysa sa susunod. Sa oras na ito, pinangunahan ni Cherokee Lugo ang isang grupo ng mga lalaki patungo sa hardin. Sa wakas, huminto siya sa entrance sa labas ng garden. Nang makita nila si Cherokee at ang iba pa na papalapit, tumigil sa pagngiti ang pamilya ng tatlo. "Kamusta na?" Umiling si Cherokee at sumagot, "Nakita namin kung saan nakatira si Tyr, pero matagal na silang umalis. Nagpapadala na ako ngayon ng mas maraming tao para subaybayan sila, pero aabutin ako." Tinalira Jade at Drake and Willow ay parehong kumunat ang kanilang mga kilay, habang si Kirin Summers ay nagpupuyo sa galit. Taway ni Kirin, "What are you doing? Can't you even handle such a trivial matter? Find Tyr for me. Locate him." Si Tyr Summers ay naging ganap na bawal para kay Kirin dahil ang una ay naging sanhi ng kasalukuyang kalagayan ng huli. Sa makatuwid, si Kirin ay magiging lubhang nabalisa tuwing may nabanggit tungkol kay Tyr. Naging malungkot ang ekspresyon ni Cherokee. Kahit anong mangyari, maituturing siyang matanda kay Kirin. At dati, noong umiral pa ang pamilyang Summer, bilang isa sa 5 magigiting na general ng pamilyang Summers, palaging binibigyan siya ni Draco Summers ng paggalang na nararapat sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, tinatrato siya ni Kirin na parang aso. "Tumanggi ka bang sumunod?" Nang maramdamang medyo masama ang pakiramdam ni Cherokee, direktang kinuha ni Kirin ang isang purong gintong pistola mula sa ilalim ng kanyang wheelchair at itinutok ito kay Cherokee. "Maniwala ka man o hindi, tatapusin kita ng isang shot ngayon. Young Master, barilin mo ako kung may lakas ka ng loob." May init din si Cherokee. Nang makita niya ang pag-uugali ni Kirin sa sobrang pagmamalabas at agresibong paraan, nagsisipa siya na pumanig kay Lyra. Gayunpaman, ang nagawa ay hindi na maibabalik. Nakasakay na siya sa barko ng kalaban, huli na ang lahat para makababa siya ngayon. Kirin sneered, "Hehe? You really think I don't dare to actually shoot, di ba? Ikaw ang nagpaubaya kay Draco. Ngayon, I have a grave suspicion that you're a spy. Kung hindi mo man lang magawa ang isang maliit na bagay, sabihin mo sa akin, bakit kita iingatan?" Habang sinasabi ni Kirin ang mga katagang iyon, seryoso niyang sinadya na hilahin ang gatilyo. Nang maramdamang may mali, dali-daling hinawakan ni Draken ang kamay ni Kirin at pinayuhan, "Anak, huwag kang mapusok. Kailangan mong bigyan ng oras ang Tio Lugo mo." Nagmamadaling commendat si Draken kay Cherokee habang sinasabi iyon. Then, he continued, "Brother Lugo, how about we give you another day? Before tomorrow evening, I want you to find Tyr and Draco's whereabouts for me. At saka, dapat kasama na sila ni Finley. Hanapin sila at patayin silang lahat." "Okay," sagot ni Cherokee na may malungkot na ekspresyon. Tumalikod na siya at umalis kasama ang mga tauhan niya. Pagkaalis niya, umalangaw-ngaw sa loob ng hardin ang tunog ng nakakatakot at paputok na dagandong ni Kirin. Bang, bang, bang. Sunod-sunod na bala ang ipinutok ni Kirin, na patuloy na nakadirekta sa langit. Sa pagtingin sa galit na pag-uugali ni Kirin, maging si Lyra ay medyo nag-aalala na ang kanyang mental state ay hindi matatag. Sa gabi, isang barko ang dumaong sa daungan ng Pine River, na sinundan ng isang malaking grupo ng mga tao na naglalakad pababa mula sa deck ng barko. Ang pinuno nila ay walang iba kundi si Carson York. Sa likod ni Carson ay si Zeppelin Wayne, Joshua Murray, at marami pang mga mandirigma ng pamilya York. Ang mga taong ito ay umabot sa kabuuang halos 30 mandirigma. Pagkababa nila sa bangka, agad silang nagtungo sa isang hindi kapani-pani walang lihim na sulok ng paradahan ng daungan. Doon, nakaparada na ang ilang off-road vehicle, kasama si Tyr na nakaupo sa loob ng isa sa kanila. Nang makita niyang paparating si Carson at ang iba pa, agad siyang bumaba ng sasakyan. "Uncle York? Uncle Wayne?" bati ni Tyr. Tumango si Carson, Zeppelin, at ang iba pa. Pagkatapos, tinanong nila, ano ang kasalukuyang sitwasyon. "Pumalik tayo, at pag-uusapan natin ang mga detalye mamaya," sagot ni Tyr. Okay. Sumakay ang grupo sa mga sasakyan at umalis sa parking lot ng magkakasunod-sunod. Matapos ang halos isang oras na pagmamaneho, sa wakas ay nakarating na sila sa suburb. Nagpark sila sa likod ng isang kagubatan na matatagpuan sa tabi ng lugar na iyon ng mga vilya. Hindi napigilan ni Carson ang mapabuntong hininga nang makita ang heograpiya ng lugar.
Sekreto talaga ang lugar na ito. Sabi ni Tyr, can't help it. Ang buong hilaga ay nahulog sa mga kamay ni Draken at Lyra ngayon. Nagpapadala sila ng mga tao para hanapin tayo sa bawat sulok at cranny. I don't dare to confront them head on, hindi bago ako magkaroon ng ganap na katiyakan. Tumango si Carson at sinabing, ngayon, nagdala ako ng 30 mandirigma ng pamilya York. Gayon din, ang iba pang mga elite ng aking pamilyang York ay darating ng magkakasunod. Lahat sila ay darating sa hilaga ngayong gabi. At saka, ang mga mandirigma mula sa Canentine Mansion, ang pamilyang Lund, pati na rin ang pamilyang Jones ay nakapasok na sa hilagang teritoryo. Sa pinagsama-sama nating lahat, hindi dapat maging masyadong problema para sa amin na harapin ang Lyra na iyon at Draken ang sinasabi mo. Tama. Pumayag naman si Tyr. Bago ito, nagsagawa na rin ng maikling kalkulasyon si Tyr. Kahit na sina Lyra at Draken ay may napakalaking bilang ng mga tauhan sa ilalim ng kanilang pamumuno, ipinatawag ni Tyr ang mga mandirigma ng buong timog. Bagamat ang panig ni Tyr ay nahihigitan ng kanilang kalaban, malaki pa rin ang agwat sa pagitan ng dalawang panig pagdating sa pakikipaglaban sa kapangyarihan. Kung ang buong timog ay gumawa ng magkasanib na pagsisikap na harapin ang dalawang superclass na higanteng pamilya ng Hilaga, walang alinlangan na mataas ang kanilang tsansa na manalo. Gayunpaman, hindi maaaring maging masyadong mapagmataas si Tyr. Ang lahat ay dapat gawin ng maingat. Kung tutuusin, ang katotohanan na ang kanyang mga kaibigan mula sa timog ay tumulong sa kanya ay maaaring isipin na ipinakita nila kay Tyr ang paggalang na nararapat sa kanya. Dahil dito, dapat tiyakin ni Tyr na makakauwi ng buhay ang mga kapatid na ito mula sa Hilaga. Uncle York, isasama kita sa tatay ko, sabi ni Tyr. Napatitig si Carson kay Tyr na may halong pagtataka. Tinanong niya, ang buhol sa iyong puso ay natanggal na. Tumango si Tyr at sumagot, dumating na tayo sa puntong ito. Hindi na kailangang sabihin, hindi ako mapakali sa mga maliliit na bagay. Haha. Tinapik ni Carson ang balikat ni Tyr. Tama. Baka ito na ang pinakamagandang kalalabasan. Medyo nag-aalala rin ang ninang mo sa iyo. This time, after solving this matter in the north, we can ask your father to come back with us and have a jolly good drink. Your godmother kahit na ang kanyang mga recipe ay handa na para sa isang piging. Ang ganda, sabi ni Tyr. Pumasok ang grupo ng mga tao sa villa, at ipinakilala ni Tyr si Carson kay Draco Summers at Sean Yarn. Parehong sina Carson at Draco ay mga bayani ng kanilang henerasyon sa Timog at Hilaga ayon sa pagkakabanggit. Nang magkita sila, nakaramdam ng ilang panghihinayang ang dalawa sa hindi pagkikita ng isa't isa ng mas maaga. Noong gabing iyon, inutusan ni Tyr si Max Cheever na bumili ng maraming alak at pinggan upang mag-set up ng isang piging, na itinuturing na isang welcome reception para kay Carson at sa iba pa. Pagsapit ng gabi, matagal na nag-chat sina Tyr at Carson para pag-usapan ang kanilang mga kasunod na hakbangin. Si Carson ay palaging tinatanggap ang papel ng isang think tank para kay Tyr. Bago siya pumunta dito, marami na rin siyang naibigay na ideya kay Tyr base sa kasalukuyang sitwasyon. Ngunit sa huli, ang mga ideyang ito ay tinanggihan ni Tyr. Pagkatapos ng lahat, maraming mga sitwasyon sa Hilaga ay naiiba sa kung paano ang mga bagay sa Timog. Gayun din, hindi personal na naranasan ni Carson ang bagay na ito, kaya hindi niya magawang mag-isip ng komprehensibo. Sa huli, ang dalawa ay tumigil sa pag-iisip tungkol sa anumang mga diskarte, at binilang na lamang kung gaano karaming mga mandirigma ang nagmula sa Timog sa pagkakataong ito. Kasunod nito, sinubukan nilang halos tansyahin ang lakas ni Lyra, Draken, at ng kanilang alyansa. Sa wakas, nakarating sila sa isang conclusion. Nagpasya silang kalimutan ang tungkol sa mga diskarte at taktika. Kapag dumating na ang lahat ng mga mandirigma mula sa Timog, hihilingin lang ni Tyr na magtipon sila sa Summers Manor. Alinmang panig ang may mas kapangyarihang labanan ang lalabas bilang panalo. Kabanata 1022 Nija Alroy's Tombstone. Nang sumunod na gabi, sa loob ng parehong lugar ng Pangangaso, napanood lang ni Kirin Summers ang isang kamanghamanghang pagtatanghal at nasa medyo magandang mood. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isang mensahe na nag-aalab sa kanya sa galit. Nabigo pa rin si Cherokee Lugo at ang iba pa na matuntin si Tyr Summers at ang kinaroroonan ng kanyang entourage, na ikinagalit ni Kirin. Worthless. Isang bangkos ng basura. Sa sobrang galit ni Kirin ay muntik na siyang bumangon mula sa kanyang wheelchair, ngunit ang kanyang mga binti ay ganap na baldado.
Halos imposible na para sa kanya na tumayo muli sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Si Drake and Willow ay nagalit din sa kakulangan ng kahusayan ni Cherokee. Ngunit sa dalawang dakilang pamilya na bagong pinagsama, at dahil si Cherokee at ang iba pang mga mandirigma ay ang gulugod ng alyansa, hindi niya maipahayag ang kanyang galit. Dahan-dahan lang, anak. Bigyan mo pa sila ng konting panahon. Tutal, atin na ang North. We'll be able to uncover them as long as they are still here. Tinitigan ng masama ni Kirin si Draken at nagmura, umalis, umalis. Nagulat muna si Draken bago sumiklab ang galit sa puso niya. How dare you speak to your father like that, son? Hindi na ako makapaghintay pa. Kung hindi natin sila mahanap, natatakot ako na lahat sila ay makatakas mula sa norte. Gusto ko silang lahat ay patay, ngunit gusto ko rin silang lahat na tumakas, malisyosong sabi ni Kirin. Naging masama ang mukha ni Kirin. Iniunat niya ang lahat ng 5 payat niyang daliri habang hinihimas ang tuktok ng ulo niya sa pagmumuni-muni. Hindi nagtagal ay may masamang ideya na namumuo sa kanyang isipan. Si Kirin ay muling nagsimulang tumawa sa kanyang kakaibang tawa at sinabing, magkaroon ng ideya. Hihihi. Si Draken, nakatabi ni Kirin, ay medyo hindi komportable sa kakaiba ng huli. Kumunat ang noo niya. Anong naisip mo? Umisi si Kirin. Dahil gusto ni Tear Summers na maging duwag na tao, pipilitin ko na lang siyang lumabas. Ahaha, darating talaga siya. I guarantee it. Anong balak mo, anak? Ahaha, you don't have to know what I'm planning, malungkot na ungol ni Kirin. Tawagan mo ang mga eksperto sa ilalim ng utos mo at magtipon sila sa Summers Manor, Dad. Lahat sila. Papuntahin silang lahat. Ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Tanong ni Draken. Sabi ni Kirin, hahaha, I want to go after Easy Prey. Listen to me and call my mother. Call all the experts from the Summers family as well. Remember, all of them. Hindi madaling makitungo ang grupo ni Tear Summers kaya dapat handa tayo sa lahat ng bagay. Isama sila at hintayin ako sa Summers Cemetery. Summers Cemetery. Grabe ang pagkibot ng facial muscles ni Draken. Parang may na-realize siya. Nang muli niyang tingnan si Kirin ay bigla niyang naramdaman na ang anak niyang ito ay mas malupit pa sa inaakala niya. Anong gagawin mo? Tanong ni Draken. Hukayin ko ang libingan ng mga ninuno ng Summers family. Huhukayin ko ang katawan ng nanay ni Tear at hahagupitin ko. Hihihi. Nang bigkasan ni Kirin ang mga katagang iyon, marahas na sinaksak ang puso ni Draken. Napakalupit ito. Ito ay talagang off the wall. Walang normal na tao ang makakaisip ng ideyang napakalupit at walang damdamin ng tao. Agad namang tumanggi si Draken, anak, labag ito sa mga alituntunin ng langit. Pinakamabuting huwag gawin ang ganoong bagay. Kirin retorted, I don't believe in the cycle of reincarnation. Sa sarili ko lang ako naniniwala. Hihihi. Dad, kung anak mo talaga ang tingin mo sa akin, gagawin mo ang sinasabi ko. Tingnan mo ang estado ko ngayon. Hindi ako tao o multo, salamat kay Tear Summers. Ayaw mo ba ipaghiganti mo ako? Ngunit, walang pero. Inabot ni Kirin ang baril sa ilalim ng kanyang wheelchair at direktang itinutok sa kanyang sariling noo. Kung hindi ko makikita si Tear Summers ngayong gabi, I'll kill myself. Having obviously been na malupit by Kirin, Draken hurriedly placated, no. Don't be so impulsive, my son. You can do whatever you want. You shouldn't do anything na masama. I'll go inform your mother. Sa huli ay hindi makapag-hindi si Draken laban kay Kirin. Sa kabila ng hindi pagsang-ayon sa ginawa ni Kirin, wala siyang pagpipilian. Bukod dito, hindi naman parang gustong hukayin ni Kirin ang libingan ng mga ninuno ng pamilya Willow. Wala nang masabi si Draken. Sa gabi, ang malalaking itim na ulap ay nagsimulang dumaloy sa dating maaliwalas na kalangitan. Isang malakas na unos ang dumaan. Parang uulan na naman. Ang Summers Cemetery ay matatagpuan sa paanan ng isang bundok sa likod ng Summers Manor, mga 5 kilometro mula sa Manor. Bilang sementeryo ng pamilya ng dating nangungunang maharlika ng Hilaga, ang arkitektura nito ay napakakahanga-hanga. Direkta sa harap ng sementeryo ang isang plaza na halos kasing laki ng football field, at sa likod nito ay kung saan inilibing ang mga ninuno ng pamilya Summers. Kasabay nito, dahil sa kakaibang katayuan ni Lydia Alroy, pagkatapos ng kanyang kamatayan, partikular na inaprubahan ni King Summers na ilibing si Lydia sa Summers Cemetery. Alas 8 ng gabi, maraming eksperto ang nagtipon sa paligid ng sementeryo.
Si Drake and Willow man o si Lyra Jade, umabot sa punto ng pagkamalupit ang paglalamang nila kay Kirin. Bagamat alam nilang masyado nang lumampas ang usapin, patuloy nilang sinuportahan ang kanilang anak. Tsaka si Drake man o si Lyra, pareho silang galit sa umpisa. Hindi ba't ipinanganak sa kanila si Kirin Summers, ang malupit? Namana ni Kirin ang kanyang kalupitan sa kanyang mga magulang. 20 taon na ang nakalilipas, si Lydia Alroy ay itinuturing na isang taong may pambihirang kakayahan sa mga kababaihan. Siya ay isang kakaibang babae. Sinasabi rin na siya ay may nakakatakot na pinagmulan. Gayunpaman, ang background ng kanyang pamilya ay palaging nananatiling isang misteryo sa loob ng pamilya Summers. Maging sina Gladys Dawson at Draco Summers ay walang ideya. Ang tanging nakakaalam ay maaaring si Kin Summers. Pero parang may kasunduan sila ni Lydia. Kaya, pagkatapos pakasalan ni Lydia si Draco, sinabi lamang ni Kin na si Lydia ay ang kanyang manugang na babae na kanyang pinili habang siya ay naglalakbay sa mundo, at walang binanggit tungkol sa kanyang background. Ito ay isang sikreto, at sabay-sabay, isang ganap na bawal sa pamilyang Summers. Gusto man ni Draco na alamin kung saan ba talaga galing ang asawa niya, babalaan siya ni Kin. Sa anumang kaso, ang ina ni Tyr, si Lydia, ay itinuturing na isang alamat sa Hilaga 20 taon na ang nakalilipas. Ito ay lamang na ang universo ay hindi pabor sa kagandahan. Nabuhay lamang si Lydia Alroy ng hindi hihigit sa 30 taon bago pumanaw. At ang dahilan ng kanyang biglaang pagkamatay ay nananatiling misteryo sa pamilya Summers. Ang ilan ay nagsabi na si Lydia ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan, habang ang iba ay nagsabi na ang kanyang pagkamatay ay sanhi ng kanser. Ngunit iilan lamang ang nakaalam sa mga pangyayari sa kanyang pagkamatay. Kahit si Tyr ay hindi alam. Sa anumang kaso, ang tanging natatandaan ni Tyr ay ang kanyang ina ay naging maayos noong isang araw, at pagkatapos ay kinabukasan, sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang kanyang ina ay pumunta sa isang lugar na malayo. Kabanata 10:23. Paghuhukay ng libingan. Nabigo pa si Tyr Summers na dumalo sa libing ng kanyang ina. Noon lang niya nalaman na namatay ang kanyang ina at inilibing sa Summers Cemetery. Hindi maganda ang pagkakagawa ng libingan ni Lydia Alroy. Kung ihahambing sa iba pang mga libingan ng mga ninuno ng pamilya Summers, ang kanyang hitsura ay simple. Ito raw ay sariling kahilingan ni Lydia bago siya mamatay. Naniniwala siya na isa ng malaking kabaitan na pinayagan siya ni Kin Summers na mailibing sa Summers Cemetery. Kaya, hindi niya pinahintulutan ang kanyang libingan na may tayo ng masyadong engrandi, upang maiwasan ang pagnanakaw ng limelight mula sa mga ninuno ng pamilyang Summers. Sa huli, ang lahat ay pinananatiling simple. Gayunpaman, kahit na ang libingan ni Lydia ay karaniwang itinayo, ang lapida na nakaukit na may mga salitang resting place of beloved wife, Lydia Alroy, ay nagbigay ng hindi malilimutang pakiramdam. Ang isang sulok ng marker ay halatang mas pagod kaysa sa iba. Sinasabi ng balita na ito ay dahil kay Draco Summers, dahil madalas niyang hinahagod ang lapida ng kanyang namatay na asawa sa paglipas ng mga taon. Sinabi na pagkatapos ng libing kay Lydia, si Draco ay nagbabantay sa libingan ng kanyang namatay na asawa ng 7 araw at 7 gabi nang hindi umiinom ng kahit isang patak ng tubig. Sa gayong malalim na damdamin para kay Lydia, mahirap isipin kung paano nakaligtas ang gayong tao sa mahirap na panahong iyon. Nang maglaon, kahit na pagkatapos na pakasalan si Lyra Jade sa ilalim ng utos ni Gladys Dawson, madalas pumunta si Draco sa lapida ni Lydia upang sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari sa panahong iyon. Lalo na pagkatapos na itaboy si Tyr sa pamilya Summers noon, paminsan-minsan ay pumupunta rito si Draco para lumuhad sa libingan ni Lydia para ipaliwanag ang kanyang kawalan ng kakayahan. Si Draco ay nabuhay sa walang katapusang sakit na ito sa loob ng 20 taon. Hindi siya makatulog ng maayos sa paglipas ng mga araw. At ang mga pangitain ng kanyang asawa noong ito ay nabubuhay pa ay palaging nasa kanyang panaginip. Isang kulog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan habang ang mga makakapal na ulap ay nagtipon sa burol. May mga kidlat pa nga na nagpapaliwanag sa kalangitan at tumama mula sa kaitaasan nito. Tila kahit ang Diyos ay hindi makatingin sa paglapit ni Kirin Summers ngayong gabi. Masyado lang siyang erehe. Isang grupo ng matipunong lalaki na may iba't ibang kagamitan ang nagtulak sa wheelchair ni Kirin hanggang sa puntod ni Lydia. Tuluyan nang huminto ang grupo sa harap ng libingan habang nakatingin sila sa puntod. Huling nagpakawala ng kakaibang tawa, kinuha ni Kirin ang purong gintong baril mula sa ilalim ng wheelchair at pinaputokan ang lapida ni Lydia.
Napakalakas ng baril na sa isang putok lang, diretso nitong nabugbog ang lapida sa ilang piraso. Haw. Huwag mo akong sisihin, Lydia Alroy. Kung sino man ang may kasalanan, sisihin mo ang anak mo sa pagiging duwag at hindi ka binibigyan ng kapayapaan kahit sa pagkamatay. Haw. Panunuyan ni Kirin. Sa ether, isa pang kidlat ang tumagos sa kalangitan, na sinundan ng malakas na buhos ng ulan. Sa itsura ng kakaiba, naglabas si Kirin ng kamera at itinutok ito sa libingan ni Lydia sa harapan niya. Hukayin. Simulan mo na ang paghukay. Hukayin mo si Lydia Alroy para sa akin. Gusto kong hampasin ang bangkay niya. Haw. Umalangaw-ngaw ang nakakatakot na tawa ni Kirin sa buong Summer Cemetery. Ang grupo ng mga lalaki ay nagsimulang maghukay ng libingan gamit ang iba't ibang kagamitan. Ang mga lalaking ito ay pawang mga grave robbers na pinaghirapan ni Drake and Willow. Alam nila kung paano maghukay ng mga libingan. Sa plaza sa likod ng site ay sina Drake and Willow at Lyra Jade, kasama sina Bran Bevan at Cherokee Lugo. Pagdating sa mga kinikilos ni Kirin, kahit sina Bran at Cherokee ay naisip na ito ay kakaiba, kaya't sila ay nalulula. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Bran ang sarili at sinabi kay Lyra, Miss Jade, hindi ba dapat itigil na natin ang Young Master? Ang kanyang mga aksyon ay labag sa batas ng kalikasan. Biglang napamura si Lyra at napabulalas, hinahukay lang ni Kirin ang libingan ni Lydia Alroy. Hindi niya gagawin ang mga puntod ng mga ninuno ng iba pang pamilya Summers. Stay out of this matter. You lot were incompetent at your jobs. You're still unable to locate your Summers after all this time. Ngayon, sa ganitong paraan lang natin mapipilitin si Tyr Summers at ang kanyang grupo na magpakita ng kanilang sarili. Mind your own business. Na-assemble na ba ang manpower? Sa sandaling dumating si Tyr Summers at ang iba pa, you guys make your move and make sure to take them down for me. Sa pagkakataong ito, hindi ko kailangan ng mga nakaligtas. Tama na ang bangkay. Nagpahayag lamang ng kanilang mga opinyon sina Bran at Cherokee. Dahil ayaw makinig ni Lyra, wala na silang masabi. Ngayong naligaw na silang lahat, maaari na lamang nilang ipagpatuloy ang paglakad sa landas na ito na walang babalikan. Gayunpaman, sa umaalon na unos at malakas na ulan sa Summer Cemetery, talagang nakakatakot. Ang mga taong ito ay isang grupo ng mga malulupit, nagluwalhati sina Bran at Cherokee sa kanilang pagbabalik sa kanilang sasakyan. Pamantong hininga si Bran at idinagdag, sana ay magmadali at matapos ang bagay na ito. Sa libingan ni Lydia, nagsimula ng kumilos ang mga tulisang libingan. Nagpatuloy ang malakas na buhos ng ulan, na nagliliyab na hinuhugasan ng putik sa lupa. Si Kirin, na nakaupo sa kanyang wheelchair, ay may hindi mapapantayang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Nanginginig ang katawan niya sa tuwa at duguan ang mga mata. Don't blame me, Tyr Summers. Lahat ng ito dahil pinilit mo ang kamay ko. Ikaw ang piniling maging duwag. Sa paghukay ko ng puntod ng nanay mo, hindi ako naniniwalang hindi ka magpapakita. Hukayin mo. Pilasan mo maghukay. Siguraduhin mong hukayin ang labi ni Lydia Alroy para sa akin. Umalangaw-ngaw ang Summer Cemetery sa kakaibang tawa ni Kirin. Ang lalaking ito ay tuluyan nang nawala sa kanyang isip at lahat ng dahilan. Kahit na ang salitang masama at malupit ay hindi sapat upang ilarawan kung gaano siya kasuklam-suklam. Matagal na sa negosyo ang mga libingang magnanakaw, ngunit lahat sila ay nakaramdam ng kirot sa kanilang mga bungo nang marinig ang tawa ni Kirin. I've been in this business for years. This is the first time I feel terrified. Walang mangyayaring masama, di ba? Tanong ng isa sa mga lalaki sa tonong nag-aalala habang winawagayway ang pala sa kamay. Pilasan mo at maghukay, sagot naman ng isa. Kung hindi natin hinukay ang libingan ngayon, tayo ang mapupunta sa hukay. Ang pangkat ng mga grave robbers ay sadyang hindi naglakas loob na magpabagal dahil sa kanilang mga puso. Alam na alam nila na kung si Kirin ay hindi nasisiyahan, kamatayan ang naghihintay sa kanila. Ang buong operasyon ay isinagawa sa loob ng halos 1 oras. At sa loob ng 1 oras, ang marahas na bagyo ay patuloy na nagngangalit. Ang masamang panahon ay nagtakda ng mas nakakatakot na kapaligiran sa Summer Cemetery. Sa wakas, hinukay ang kabaong. Ito ay isang kabaong na gawa sa pinakamagandang halaman ng gintong Phoebe. Kahit lumipas ang 20 taon, nanatili itong buo. Sa sandaling hinukay ang kabaong, tuwang-tuwa si Kirin na muntik na siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Nahukay na rin sa wakas. Buksan mo na. Kabanata 1024.
Cenotaph. Isang kidlat ng kidlat ang tumago sa kalangitan, na nagbibigay liwanag sa madilim na kalangitan. May hawak na kamera si Kirin Summers at itinutok ito sa kabaong ni Lydia Alroy sa libingan. Ang kanyang mukha ay positibong kasuklam-suklam. Buksan mo ang kabaong. Pilasan mo at pagbuksan mo ako. Gusto kong ilabas ang bangkay ni Lydia Alroy at hagupitin ito, galit na sigaw ni Kirin habang patuloy ang pagkulog ng kulog. Parang hindi sinangayunan ng langit ang ginawa ni Kirin. Sa sandaling ito, kahit si Lyra Jade ay natakot. Draken, may mangyaring masama ba? Si Draken Willow, ganun din, nakasimangot. Napabuntong hininga siya at sinabing, nahukay na ang libingan. Wala nang babalikan ngayon. Hayaan mo siya basta't mapanatiling masaya ang anak ko. Bukod dito, walang masama sa pamamaraan ni Kirin. Walang paraan para mahanap natin sina Tyr Summers at Draco Summers sa napakaikling panahon. Sa pamamaraang ito lang natin sila mapipilit at maasikaso sa isang iglap. Kung tumakas sila mula sa hilaga, ito ay parang naghahanap ng karayom sa isang dayami upang mahanap at patayin silang lahat. Sagot ni Lyra, tama. Tyr Summers isn't an ordinary person. Kung hindi natin siya aapakan hanggang mamatay sa pagkakataong ito, I'm afraid we'll have a constant source of further troubles on our hands. Sa pag-iisip hanggang dito, sa wakas ay pinakawala ni Lyra ang bigat sa kanyang puso. We will do whatever it takes as long as we can force out Tyr Summers. Kasabay nito, sa libingan ni Lydia, ang ilang libingan ng mga tulisan ay walang tigil na sumisigaw ng hindi natin kasalanan. Huwag mo kaming sisihin. Sa kanilang mga puso habang binubuksan nila ang libingan ni Lydia. Gayunpaman, sa sandaling binuksan ang takip ng kabaong, biglang tumunog ang isang sigaw ng alarma. Agad naman itong sinundan ng dagandong ni Kirin, imposible. This is impossible. What is the meaning of this? Nagtataka sina Lyra at Draken habang nagmamadaling pumunta sa kinalalagyan ng kabaong. Anong problema, Kirin? Tinutok ni Kirin ang daliri sa loob ng kabaong at sumigaw, nasaan ang bangkay? Nasa loob ng kabaong ang mga damit at alahas ni Lydia na pag-aari niya bago siya pumanaw. Gayunpaman, ang kanyang mga buto ay kapansin-pansing wala. Bagamat pinahanap ni Kirin ang mga libingan ng mga tulisan sa kabaong, walang nakita. Naroon lamang ang mga damit at alahas, na walang mga palatandaan ng mga labi ng kalansay. Bagamat 20 taon nang inilibing si Lydia, may mga labi pa ring kalansay na maiiwan kahit nabulok na ang kanyang laman. Kaya, bakit ang mga labi na iyon ay hindi matagpuan? Isang cenotaph. Lalong kumunat ang noo ni Draken. Nilinggan niya si Lyra at tinanong, hindi nakaburol ang bangkay ni Lydia Alroy sa libingan na ito. Cenotaph ito. Paano ito? Medyo natigilan din si Lyra. I also have no clue. I hadn't married into the Summers family yet when Lydia Alroy was buried. Is it possible that Lydia Alroy isn't dead? Ang kapaligiran ay biglang naging walang katulad. Noon pa man ay nararamdaman ni Lyra na may kakaiba. Kaagad din sina Bran Bevan, Cherry Evans, at ang iba pang mga andoon. Bilang 3 hari at 5 magigiting na general ng pamilya Summers, dadalo sana sina Bran at Cherry sa libing ni Lydia noon. Nang dumating ang dalawa at sinuri ang eksena, natulala rin sila. Hindi dapat ganito. Kumunat ang noo ni Bran. We all attended Lydia Alroy's funeral. We also witnessed her coffin being sealed and buried. How is that her skeletal remains are not there? Sigurado ka ba na hindi mo ito naaalala? Tanong ni Draken. Sigurado ako dahil nandoon ako sa buong libing ni Lydia Alroy. Imposibleng mali ang naaalala ko, sagot ni Bran. Pagkasabi noon ay tumingin siya kay Cherry at idinagdag, nandoon din si Cherry noong mga oras na iyon. Tumango si Cherry. Tama. Siguradong inilibing na ang bangkay ni Lydia Alroy. Sigurado ako dyan. Paano namatay si Lydia Alroy noon? Tanong ni Draken. Parehong umiling sina Bran at Cherry sa tanong. Hindi namin alam kung paano siya namatay. Iyon ay confidential na impormasyon ng pamilya Summers. Noong panahong iyon, hindi pinahintulutan ni Kin Summers ang sinuman na magsalita tungkol sa usapin tungkol kay Lydia Alroy. Ito ang hindi nababanggit na relasyon ng pamilya Summers. Dapat mayroong isang uri ng pagsasabuatan sa likod ng pangyayari na ito, sabi ni Draken. Nagkaroon ng masamang pakiramdam sina Draken at Lyra sa kanilang mga puso. Sa wakas, nagtanong si Lyra, may naghukay kaya sa libingan ni Lydia Alroy pagkatapos niyang ilibing at nakawin ang kanyang bangkay. Iyon ay isang posibilidad, Draken murmured. Mayroong 80% posibilidad na mangyari ang ganoong bagay.
Habang patuloy na pinag-uusapan ng masa ang cenotaph ni Lydia, si Kirin, na nasa gilid, ay naiinip na umungal, wala sa atin kung saan napunta ang bangkay ni Lydia Alroy. Ang layunin natin ay pilitin si Tyr Summers na lumabas sa pinagtataguan. Walang pakialam si Kirin kung namatay si Lydia o hindi, lalo pa kung sino ang nagnakaw ng kanyang katawan. Ang tanging layunin niya ay pilitin si Tyr na palabasin. Itinuro ni Kirin ang isang medyo payat na eksperto mula sa pamilya Summers at nagutos, itabi mo ang takip. Ikaw, pasok ka. Young master, ano? Ano ang sinusubukan mong gawin? Lie in it, pingi ka ba? Itinaas ni Kirin ang kanyang gintong pistola at itinutok sa lalaki. Oo. Ang individual ay hindi nang ahas na sumuway. Sa kabila ng kanyang pilit na nerbiyos, humiga siya sa kabaong. Pagkatapos, inutusan ni Kirin ang iba pang mga lalaki na takpan ang individual sa damit at alahas ni Lydia, upang magkunwaring isang kalansay na nakahiga sa ilalim. Pagkatapos, sinimulan ni Kirin na kunan ng litrato ang kabaong at ang libingan na Nar-Ero. Huli niyang pinakawalan ang kakaibang tawa habang nagsasalita sa lens ng camera, hihihi. Tyr Summers, nakikita mo ba ito? Inararo ko ang puntod ng nanay mo. Ahaha, mas mabuting sumama ka sa akin sa Summer Cemetery bago mag-umaga. Kung hindi, kakalag ka rin ko ang bangkay niya palabas at papaluhin. Ahahaha. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Kirin sa buong Summer Cemetery habang ang isa pang kidlat ay tumama sa kalangitan. Kasabay nito ang biglang pag-vibrate ng cellphone ni Tyr sa liblib na villa. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-click sa video na ipinadala ng hindi pamilyar na numero. The moment he clicked on the video, kumulo ang dugo ni Tyr. 8 minuto ang haba ng video, at tinitigan ito ni Tyr sa buong oras. At sa paglipas ng panahon, napuno ang buong silid ng nakamamatay na aura na bumabalot sa katawan ni Tyr. Galit-galit na hindi mailarawan sa salita. Maging ang dugong nagbibiro sa katawan ni Tyr ay nagtutulakan sa tabi nito. Sa sandaling iyon, si Tyr ay nahulog sa hindi maarak na kabangisan. Kabanata 10:25. Galit. Nakikita mo ba ito, Tyr Summers? Hinukay ko ang puntod ng nanay mo. Ahaha. Kilalanin mo ako dito sa Summer Cemetery bago mag-umaga. Kung hindi, ilalabas ko ang bangkay niya at bibigyan ko ito ng magandang paghampas. Ahaha. Ito ang eksaktong mga salita na sinabi ni Kirin Summers sa pagtatapos ng video. Bawat salitang binibitawan niya ay napakasakit kay Tyr. Parang matatalas na talim na pilit na tumutusok sa kanyang puso. Hindi inaasahan ni Tyr na kikilos si Kirin ng labis na kabalbalan. Nagsisi siya na hindi niya pinatay ang hamak na malupit na ito nang magkaroon siya ng pagkakataon. Kirin, I will cut you into a million pieces. Ang nakakabinging dagandong ni Tyr ay tumago sa katahimikan ng gabi habang hinahampas ang kanyang cellphone sa sahig. Tumayo siya at lumabas ng kwarto niya. Drishit. Nagboom siya, nagising si Drishit, nakakatulog lang, na may kaba. Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto niya. Nagulat siya nang makita ang namumutla na mga mata at katawan ni Tyr na nagmumula sa isang mamamatay tao na aura. Ang huling nakita niyang galit na galit si Tyr ay noong malaking labanan kay Shadow Totem ilang taon na ang nakararaan. Anong nangyayari, Chief? Gusto ko ang bawat isa sa mga miyembro ng Nemesis dito, ngayon din. Pili ni Tyr at bumaba na. Kaagad pagkatapos, si Draco Summers, Finley Willow, Carson York, at ang iba pa ay bumaba rin, pagkatapos malaman ang kaguluhan. Maging si Sean Yarn ay napaatras sa hagdan. Anong meron, Tyr? Laking gulat ng grupo ng mga tao nang matagpuan si Tyr sa ganitong estado. Tumingin si Tyr kay Carson at sinabing, dumating na ba ang lahat ng taga-timog, Uncle York? Tinulyapan niya ang kanyang relo at nagpatuloy, I want every single one of them assembled at Summer Cemetery by midnight. Nagulat na sumagot si Carson, ano ang pagmamadali, Tyr? Para maglaro ito ng ligtas, dapat tayong maghintay ng ilang araw pa at hayaan ang ating mga tauhan na maging ganap na handa. Tama na Tyr, bakit natin sila inaaway ngayon? Hindi ba't ilang araw na lang natin gagawin? Nakita ni Zeppelin Wade na medyo nagmamadali ang desisyon ni Tyr. Hindi na tayo makapaghintay. Galit na hinahaplos ang kanyang mga templo, natakot si Tyr na mawalan siya ng kontrol sa nagliliyab na dugo sa kanyang katawan anumang oras. Ang malupit na si Kirin ay hinukay ang libingan ng aking ina. Wham! Ang mga salita ay umalangaw-ngaw na parang kulog sa kalangitan sa gabi, na ikinagulat ng lahat ng tao sa bulwagan hanggang sa kanilang kaibuturan. Natigilan si Draco sa narinig at agad na nawala ng malay.
Guro. Hinawakan ni Arthur si Draco, pinipigilan itong bumagsak sa lupa. Nakaumbok ang mga ugat sa kanyang noo habang sinasabi, yung taong iyon. Mas masahol pa siya sa pinakakasuklam-suklam na vermin na kilala ng tao. How dare he done such immoral sins? Maging si Sean ay nagalit. Sino bang mag-aakala na si Kirin ay may kakayahang gumawa ng mga kontrabida na gawa? Ito ay kabalbalan. Napatulala si Carson dahil hindi siya makapaniwala na may mga karumal-dumal na katulad niya sa mundo. Walang sabi-sabi, nilabas niya ang phone niya. I am contacting everyone else, dear. They will be at the Summers family before midnight. Naiintindihan. Tumango si Tyr at nagpatuloy, ay patipon sila sa Summers Cemetery, Uncle York. Tanging ang pinakamalakas ang maaaring pumunta. Lahat ng iba ay mananatili sa bahay. Tumango sina Sean at Arthur, pupunta tayo. Agad na tumanggi si Tyr, na nagsabing, malubhang nasugatan ka, Tio Sean. Masyadong mapanganib para sa iyo na pumunta. Ganoon din sa iyo, Tio Young. Ikaw ay nasugatan at hindi dapat ilagay ang iyong sarili sa paraan ng pinsala. Manatili at tumingin pagkatapos ng aking ama para sa akin, mangyaring. You should stay, Uncle York. Zeppelin and Joshua can lead the fighters in your place. Don't worry too much. Sa tulong ng mga tao mula sa South, it is but a piece of cake to deal with Lyra Jade and Drake and Willow. Walang gaanong masabi sina Carson at Sean sa mga nangyayari. Isang matinding labanan ang naghihintay sa kanila, at sinumang non-combat personnel sa larangan ng digmaan ay lilikha lamang ng mas maraming kaguluhan. With that, tinanggap nila ang desisyon ni Tyr. Mag-ingat ka, Tyr. Gagawin ko. Mataimtim na tumango si Tyr at sinabing, ingatan mo ang aking ama, salamat. With that, tumalikod na siya at lumabas ng villa. Isang convoy na binubuo ng 7 hanggang 8 jeep ang mabilis na tumungo sa pamilya Summers sa takip ng dilim at buhos ng ulan. Kasabay nito, ang mga grupo ng mga mandirigma ay nagsimulang magtungo sa Summers Manor mula sa lahat ng mga rehiyon ng Hilaga. Ang pamilya Lund ng Devon Province, ang Canantine Mansion ng West Suez, ang pamilyang Jones ng Strego City, ang pamilyang Quintes ng Astral Province. Ang mga mandirigma mula sa timog ay umayon at nagtungo kaagad sa pamilyang Summers pagkatapos matanggap ang kanilang mga order. Ang ulan ay nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto habang lumalapit ang hating gabi. Gayunpaman, madalas na nakikita at naririnig ang kidlat at kulog. Umupo si Kirin sa kanyang wheelchair sa plaza sa harap ng Summers Cemetery. Ang kanyang masamang tingin ay nakatutok sa kalye na hindi kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Sa tabi niya ay nakatayo sina Lyra, Draken, Roxanne Young, at iba pa habang nakatayo sa likuran nila sina Bran Bevan, Cherokee Lugo, Cherry Evans ng Three Kings, at 5 valiant generals ng Summers family. Bukod sa kanila, sina Hote at Twilight Crow ng pamilyang Willow ay natipon sa plaza kasama ang isang malaking grupo ng kanilang pinakamahuhusay na manlalaban. Marami sa mga kabalyerya ng pamilya Jade ay narito rin. Si Lyra at Draken ay lumabas ngayong gabi na inihayag ang kanilang mga trump card. Sa paghuhukay ni Kirin sa puntod ni Lydia Alroy, tiyak na darating si Tyr. Ngayong gabi na dapat ang wakas ng awayan sa pagitan ng mga kilalang pamilya sa Hilaga. Napatingin si Draken sa kanyang relo. Lumipas na ang hating gabi. Darating ba sina Draco Summers at Tyr Summers? Tanong ni Draken matapos pagmasdan ang mahabang katahimikan sa labas. Umiling si Lyra. I know Draco Summers well. Mahal na mahal niya si Lydia Alroy. There is no way na hindi siya pupunta pagkatapos nating hukayin ang puntod ng babaeng pinakamamahal niya. Tungkol kay Tyr Summers, magpapakita siya kay Draco pagkatapos magdesisyon na iligtas ang kanyang ama. Hindi lang iyon, ayon sa ilang balita na natanggap ko, pumunta si Finley Willow sa Tyr Summers matapos siyang dalhin sa malayo ng 6 doors. Ito ang oras na maaari nating wakasan ang lahat ng sabay-sabay. Magaling. Tumawa si Draken. Ang Hilaga ay magiging atin pagkatapos ng gabing ito. Sa sandaling ito, sa dulong bahagi ng kalye, dumating ang isang maliwanag na ilaw, saglit na bumubulag kay Draken at sa iba pa. Nandito siya. Kabanata 10:26. Nagsimula ang labanan. Nakaupo sa kanyang wheelchair, si Kirin ay tumawa ng masama. Diba sabi ko sa'yo gagana ito. Alam kong darating si Tyr Summers kung huhukayin ko ang puntod ni Lydia Alroy. Tiningnan niya ang kanyang baldado na mga binti at napahawak sa kanyang maputing buhok nang muling na-trigger ang mali siya sa kanyang puso. Dumating ka, Tyr Summers, dumating ka rin sa wakas.
Puputulin kita sa 1,000 piraso ngayong gabi. Habang nagsasalita siya, biglang lumitaw ang isang red spider vial sa kaliwang kamay ni Kirin. Ibang-iba ito sa ibang red spider na nakita noon dahil ito ay pula, sobrang pula. At tila mas nakakatakot kaysa sa ginamit ni Luke Mills. Papatayin kita, Dear Summers. Gamit ang sarili kong kamay. Papalapit ng papalapit ang mga ilaw sa di kalayuan, pilit na pinupunit ang dilim ng gabi bago huminto sa harap ng plaza sa may Summer Cemetery. Bumaba si Tyr mula sa kotse, kasunod sina Drishit, Matthew Collins, Stephen Cole, at mga miyembro ng Nemesis. Sumunod sa likuran nila ay sina Zeppelin Wade, Joshua Murray, at ang iba pang mga mandirigma ng pamilya York. Mahigit sa 30 tao ang pumasok sa sementeryo, naglalakad sa isang poised at collectible na paraan. Tumigil ang ulan, at tila huminto ang hangin. Tumangala si Tyr sa malayo at nakita niya ang mga hanay at hanay ng mga puntod ng kanyang mga ninuno. Tila nakapila silang lahat, nakatingin kay Tyr habang inilalahad nila ang kanilang pagkadismaya at lungkot. Ang pinakamakapangyarihang presensya sa Hilaga, ang pamilyang Summers, ay dating lubhang maimpluwensya dito. Nakalulungkot kahit ang pinakamakapangyarihang presensya sa Hilaga, ang pamilyang Summers, ay dating lubhang maimpluwensya dito. Nakalulungkot kahit na sa kanilang walang hanggang kapahingahan, hindi sila makakakuha ng anumang kapayapaan at katahimikan. Itinuon ni Tyr ang kanyang tingin sa puntod ng kanyang ina. Kahit sa kadiliman ng hating gabi, kitang-kita niya ang nabasag na puntod ni Lydia Alroy dahil sa kanyang kamangha-manghang paningin. Nakita niya ang isang napakalaking butas na hinukay sa libingan at ang kabaong ay iniangat mula sa lukab. Napuno ng galit ang kanyang puso. Kirin. Tumago sa kalangitan ng gabi ang dagindong ni Tyr. Nakaramdam siya ng matinding galit sa kanya, damdamin ng matinding emosyon na hindi niya mailarawan gamit ang mga salita. Hahaha. Nandito ka na pala Tyr Summers, dumating ka na rin. Sumunod naman ang kakaibang natawa ni Kirin. Umalangaw-ngaw ang dalawang nakakabinging tunog na ito sa paligid ng Summer Cemetery. Ang galit na itingal ni Tyr at ang kakaibang tawa ni Kirin. Tyr Summers, nakita mo ba kung paano ko hinukay ang libingan ng iyong ina? 20 years na ang lumipas, pero dilat pa rin ang mga mata niya. Sabi niya sa akin na miss ka niya at gusto mo siyang samahan sa kabilang buhay. Hahaha. Bahagyang nanginig ang katawan ni Tyr nang magsimulang kumulo ang dugo sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang nakikita niya sa kanyang mga mata ay pula. Hindi lang siya, si Drishit at ang iba pa ang nagalit matapos masaksihan ang lahat. Hindi man ito ang libingan ng kanilang ina na si Kirin ang hinukay, hindi sila gaanong nagalit sa ginawa nito. Habang may hawak na mga armas, nangingibabaw silang naglakad papasok sa plaza. Sabay-sabay, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa kanilang paligid at nagsimulang palibutan ang mga bisita. Mayroong kahit ilang daang manlalaban doon. Pinagsama-sama ni Lyra Jade at Drakenwillow, narito sila para mabitag si Tyr at ang kanyang mga tauhan. Hindi ka ba makapangyarihan, Tyr Summers? Ito lang ba ang mayroon ka? Nasaan ang 6 doors? Bakit hindi sila dumating? Nasaan sina Draco Summers at Finley Willow? Nang makita ang pagdating ng 30 tao lamang, medyo nadismaya si Kirin. Gusto niyang sirain ang bawat tao sa tabi ni Tyr, kabilang ang Chasing Wind at 6 Doors. Hindi niya inaasahan na dadating si Tyr na ganito lang karaming lalaki ang nasa tabi niya. It's fine. I shall kill you first. Natural, I have ways to lure Draco Summers and Finley Willow out. Or I can just dig up every single grave of the Summers family and do the same to the Willow family too. Magpapakita sila, bangon na, sok sok sok. Nagdilim ang mukha ni Drakenwillow nang marinig si Kirin. Malupit ka talaga, anak. Ang mga libingan sa Willow Cemetery ay sa iyong mga ninuno. Hindi sumagot si Kirin kay Draken bagkus ay kay Tyr na lang ang itinoon. Mamamatay ka na, Tyr Summers. Kunin mo siya, lahat, kunin mo. Patayin silang lahat. Kaagad, ang daan-daang mandirigma ay lumipat patungo sa Tyr at sa kanyang mga tauhan, sa pangunguna ni Cherokee Lugo, Hotei, at Twilight Crow. Kitang-kita sa isang sulyap na si Tyr at ang kanyang grupo ng 30 higit sa mga manlalaban ay hinding-hindi mananalo sa labanan na humaharap sa daan-daan at libu-libong mga kaaway. Gaano man siya kalakas, nakakatuwang isipin na kaya niyang talunin ang bawat isa sa kanyang mga kalaban, na may iba't ibang malalakas na manlalaban din sa kanila. Gayunpaman, ang 30 o higit pang mga lalaking ito ay nangunguna lamang sa daan.
Sa sandaling iniutos ni Kirin ang pag-atake, hindi mabilang na mga ilaw ang sumikat mula sa kalye sa labas ng Summer Cemetery, na sinundan ng mga alon ng mga makina na umiikot. Nagsimulang dumating ang mga sasakyan, na ang ilan ay dumiretso sa plaza ng Summer Cemetery. Ito ay isang napakalaking convoy, kaya't ang mga dulo ay hindi makita. Anong nangyayari dito? Laking gulat ni Draken at Lyra sa nasaksihan nito. Hindi nila alam kung sino ang maaaring nakaupo sa mga sasakyang ito. Dahil ang hilaga ay nasa kanilang kontrol ngayon, hindi makahanap ng tulong si Tyr sa napakaikling panahon. Kanino ang mga sasakyang ito? Siguradong hindi ito ang mga sakay ng Six Doors, at ang mga taong sumakay dito ay tila hindi rin galing sa isa. Sa katunayan, alam na alam ni Lyra, Draken, at ng kanilang mga tao na ang Six Doors ay hindi pinapayagang makialam sa away ngayong gabi bilang isang opisyal na organisasyon. Kung hindi si Six Doors, sino kaya ito? Sa pagbukas ng mga pinto ng unang sasakyan, agad na tumalon si Dixon Watt na may dalang rucksack sa likod. Kasunod ng labanan sa timog, ang 6 na aces ng Canentine Mansion, na ngayon ay natipon ng sama-sama ay lumabas sa kanilang mga sasakyan. Sumunod sa likuran ay 100 pinakamahuhusay na manlalaban ng Canentine Mansion. Sa pangunguna ni Dixon at Neil, ang savant, sumigaw si Dixon, the little scholar of West Suez Dixon Watt, is here with all fighters of the Canentine Mansion to meet you, Brother Tyr. Kabanata 1027. Ang pagdating ng mga reinforcements. Ang Canentine Mansion ng West Suez. Isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Lyra Jade at Draken Willow nang marinig ang pangalan. Kahit na walang gaanong ugnayan sa pagitan ng Hilaga at Timog, ang isang kilalang presensya sa Timog tulad ng Canentine Mansion ay kilala sa buong bansa. Maging si Lyra, na walang kakilala sa Canentine Mansion, ay narinig ang kanilang pangalan at legacy. Bakit dumating ang mga tao ng Canentine Mansion? Napakunot ng noo si Draken nang magsimulang gumapang ang masamang pakiramdam sa kanyang puso. Kilala ni Tyr Summers ang mga tao ng Canentine Mansion. Laking gulat ni Lyra. At the same time, naintindihan niya na nahihirapan silang ibagsak si Tyr. Gayunpaman, ang pagdating ng Canentine Mansion ay simula pa lamang. Dumating ang pamilya Lund kasama ang higit sa 100 sa pinakamalakas nilang mandirigma, sa pangunguna ni Louis Lund at ng iba pang mga pinuno. Sumunod mismo sa likuran ay si Case Jones at ang kanyang 10 manlalaban mula sa pamilyang Jones, habang ang bagong tatag na 12 Zodiacs of Quintes na pamilya ay dumating kasama ang kanilang mga manlalaban sa kanilang kalagayan. Bilang karagdagan sa mga kilalang pamilya, ang ilan sa mas maliliit na angkan ay dumating kasama ang kanilang mga puwersa, lahat ay nagdaragdag ng hanggang sa mahigit 100 mandirigma sa kabuuan. Mahigit 500 malalakas na mandirigma ang dumating mula sa Timog. Nagtipon sila at nagmarcha patungo sa Tyr, kumukulo ang kanilang dugo. Nandito na ang pamilya Lund ng Devon Province, Kuya Tyr. Narito ang pamilya Quintes ng Astral Province. Kami ang pamilya Jones ng Strego City. Sunod-sunod, ang mga pinuno ng mga pamilya sa Timog ay nagsimulang ipahayag ang kanilang pagdating habang ang kanilang mga tinig ay lumalakas sa itaas ng plaza. Great! Nandito na lahat. Si Zeppelin Wade ay nakatayo sa tabi ni Tyr at hindi na umimik simula nang dumating siya. Bigla siyang sumigaw at hinaila ang Dragon Blade. Nagpa-practice ako ng Reversal Blade, Tyr. Gusto kong makipag-spar sa iyo pagkatapos ng affairs ngayong gabi. Napapikit si Tyr at ngumiti. Postahan, Zeppelin, ngunit kailangan mong patayin ang mga iyon at painitan muna ang iyong Dragon Blade. Sigurado. Itinulak ni Zeppelin ang Dragon Blade sa lupa, na agad na hiniwa sa stone slab na parang piraso ng malambot na tofu. Narito ang pamilya York ng Riverdale. Arg! Isang nakakabinging dagandong ang tumago sa kalangitan, na sinundan ng kidlat. Nagulat sila Kirin, Lyra, at iba pa sa nakita at ilang sandali lang ay bumalik na sila sa katinoan. Sok sok sok! Pinakawalan ni Kirin ang kanyang signature na nakakatakot na pagtawa at ipinakita ang isang misteryosong tingin sa kanyang mukha. Walang nakakaalam kung natutuwa siya o nagagalit. Sino ang mag-aakala na tinawag mo ang mga mandirigma ng Timog, Tyr Summers? Na-underestimate kita, ginawa ko talaga. Inaplos ni Kirin ang kanyang mga templo at nagpatuloy, kahit gaano pa karami ang reinforcements mo ngayong gabi, kamatayan lamang ang naghihintay sa iyo. Hindi mo ako matatalo, Tyr Summers. Hinding-hindi mo ako matatalo. Lalong naging maniacal ang tawa ni Kirin, at parang nasisiraan na talaga siya. Siguro naasar ka sa akin sa paghukay ng puntod ng nanay mo.
Halika dito at sampelan mo ako kung manggahas ka. Ahaha. Tumingin sa kadiliman at sa napakaraming tao, tinitigan ni Tyr si Kirin. Hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Ang pinakamalaking pinagsisisihan niya sa buhay niya ay ang hindi pagpatay kay Kirin nang magkaroon siya ng pagkakataon. Kung bibigyan lang siya ng Diyos ng isa pang pagkakataon, akuhin niya ang sarili niyang putulin si Kirin sa 1,000,000 piraso. Nakahanda na ang mga mandirigma ng pamilya Willow at pamilyang Summers at handang makipaglaban. Marami sa mga tao sa pamilya Summers ay pamilyar kay Tyr. Minsan sila ay lubos na pinagkatiwalaan ng pamilya Summers ngunit piniling ipagkanulo ang mga kamay na nagpakain sa kanila. Maging si Cherokee Lugo, Brandbiven ng 3 hari at 5 magigiting na general, o sina Chet at Gaban, na nagbayad ng malaki upang ipagtanggol ang pamilyang Summers, sila ay tinatrato ng maayos ng pamilya ngunit pinagtaksilan noon ang pinakamakritikal na panahon. Ang kanilang mga aksyon ay hindi kailanman mapapatawad. Kumukulo ang dugo ni Tyr, at puro pula ang nakikita niya nang tumingin siya sa harapan. Isang senyales na hudyat ng pagsisimula ng kanyang galit na dugo. Kitang-kita kung gaano siya kagalit at kung gaano siya kagalit. Patayin. Patayin silang lahat. Umungol si Tyr na parang galit na dragon. Boom! Sa walang katapusang kawalan ng kadiliman sa itaas nila, ang mga ulap ay nagtipon sa isang makakapal na pormasayon, na sinundan ng isang kidlat ng kidlat. Lumipat si Tyr. Lumipat sina Zeppelin at Joshua, at sa likod nila, gumalaw din sina Dixon Watt, Louis, Neil, The Savant at ang iba pa. Sa kabilang dulo, nagkakagulo sina Draken, Lyra, at ang kanilang mga tao. Ay nalalaya ni Kirin ang sarili mula sa kanyang wheelchair at tila lulendag na siya sa ere. O anak, nagsisimula na. Nagsisimula na rin sa wakas. Kinuha niya ang ginintoang pistola sa ilalim ng kanyang wheelchair at nagpaputok ng ilang putok sa hangin, sumisigaw, patayin mo sila. Gusto kong patay silang lahat. Ha. Patayin silang lahat. Kahit na wala ang nagliliyab na dugo sa kanyang katawan, si Kirin ay kasing bangis ni Tyr, o marahil ay higit pa. Sa isang kisap lang ng mata, natagpuan ng magkabilang panig ang kanilang mga sarili na nakalok ang sungay sa sungay habang nagsimula ang labanan ng 1,000 kalalakihan sa bakuran ng Summer Cemetery. Walang gaanong mga tao ang kasali, ngunit ang matinding lakas ng labanan ay nakaagaw sa sinaunang digmaan sa pagitan ng dalawang malalaking puwersang militar. Ito ay kasing engrandi at kahanga-hanga. Sabay-sabay, nagsimulang huminto ang ilang dosenang sasakyan sa tabi ng kalye sa tabi ng Summer Cemetery. Ito ang mga opisyal na sasakyan ng Six Doors. Sa pagbukas ng mga pinto, lumabas ang 200 pinakamahuhusay nilang manlalaban, na sinundan ni Chasing Wind, Zillian, at Pon. Lahat sila ay may mataimtim na tingin sa kanilang mukha. Pinunit ni Chasing Wind ang kanyang suit at naglabas ng longsword, tinitingnan ang labanang nagaganap na may layuning pumatay. Mga kapatid, ngayong gabi, hindi tayo Six Doors kundi mga kasamahan ni Kuya Tyr. Nasa loob siya ngayon na nakikipaglaban para sa tamang layunin. Sa pangunguna ko, pasukin na natin. Kabanata 10:28. Lumitaw ang emperador ng digmaan. Arg! Sa mga madamdaming salita ni Chasing Wind na umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga, tinanggal ni Zillian, Pon, at ng 200 na elite fighters ng Six Doors ang kanilang mga suit. Bagamat ayaw ni Kuya Tyr na makialam tayo, ito ang panahon na higit na kailangan niya ang ating tulong. Kahit na parusahan tayo, dapat nating lipulin sina Lyra Jade, Draken Willow, at ang kanilang grupo ng mga verman. Para kay Kuya Tyr. Punutin mo ang iyong mga espada at sugurin ang mga kaaway, mga kapatid ko. Arg! Itinaas ng lahat ang mga sandata sa kanilang mga kamay, nagbabalak na sundan ang Chasing Wind sa Summer Cemetery. Dati, binalaan ni Tyr si Chasing Wind na huwag makialam sa awayan nila ni Kirin. Kung saan pumayag si Chasing Wind. Wala naman siyang planong makisali pa. Pananatilihin lamang niya ang kaayusan at kapayapaan ng Hilaga, gaya ng iminungkahi ni Tyr. Gayunpaman, nang malaman ang balita na hinukay ni Kirin ang libingan ni Lydia Alroy, hindi na napigilan ni Chasing Wind ang kanyang galit. Hindi lang siya ang nakakaramdam ng ganoon. Gayon din ang naramdaman ng bawat kasama ng Six Doors. Dapat may limitasyon sa mga aksyong ginawa ng isa. Gaano man kalupit si Kirin, ang mismong pagkilos ng paghuhukay ng libingan ay hindi matatawaran. Agad na sinabi ni Chasing Wind kay Zillian at Pon ang tungkol sa bagay, at pumunta sila sa Summer Cemetery kasama ang kanilang pinakamahuhusay na manlalaban.
Ang 200 higit na elite na punong-puno at handa nang umalis, ay lumapit sa Summer Cemetery na may nakamamatay na intensyon. Biglang may lumitaw na helicopter sa kalangitan ng gabi at huminto sa harap mismo ni Chae Seung-win at ng kanyang mga tauhan. Bumukas ang mga pintuan ng helicopter, tumalon ang Green Dragon mula sa eroplano. Utusin mo ang iyong mga tauhan na tumayo, Chae Seung-win. Bumaba ang Green Dragon. Walang ekspresyon ang mukha niya, at may awtoridad siyang nagsalita. Sa gulat, hindi inaasahan ng mga kasamahan na lilito ang Green Dragon sa Hilaga, lalo na sa kritikal na yugtong ito sa oras. Bakit siya dumating sa isang chopper? Bakit siya nandito? Si Zillian, Pon, at ang iba pang mga mandirigma ay tumingin sa pagkalito at malalim na pagsimangot. Hindi masyadong natuwa si Chae Seung-win sa biglaang pagdating na ito. Bahagyang kumunot ang kanyang mukha habang naglalakad patungo sa Green Dragon at nagtanong, "Bakit ka nandito, Green Dragon?" "Order your men to stand down, Chae Seung-win. 6 doors ay bawal lumaban sa labanan ngayong gabi." "Imposible." Matigas na sagot ni Chae Seung-win, malupit si Kirin. "Pupunta kami sa tulong ni Brother Tier kahit anong mangyari. It's not easy being right where you are, Chae Seung-win. Hindi ka ba natatakot sa parusa mula sa 6 doors?" "Hindi ako natatakot." Walang pag-aalinlangan, sumagot si Chae Seung-win, "Kung ganoon nga, aalis ako sa trabaho ko bilang gate master." "Tama. I'm quitting as a principal." "Ako din." Sa pagbitiw ng Chae Seung-win, ang iba ay nagnanais na umalis din sa kanilang mga trabaho. Sa paglabas ng kanilang mga pagkakakilanlan bilang mga kasama ng 6 doors, sila ay mga malaya na ngayon, at walang magagawa sa kanila. Nang makita ang determinasyon ni Chae Seung-win at ng kanyang mga tauhan, nagsindi ng tabako ang Green Dragon at hinaila ito ng matagal. Wala na siyang ibang magawa. Lumingon siya, tumingin sa helicopter, at sinabing, "I'm out of ideas. Why don't you handle this yourself?" Ang mga rotor sa ibabaw ng helicopter ay biglang tumigil sa pag-ikot. Tila tumahimik ang lahat ng walang malakas na huni na dulot ng mga umiikot na talam. Isang malaki at matipunong lalaki ang tumalon pababa mula sa helicopter, kasunod ang isang matandang nakasuot ng suit, tinulungan ng una. Sa wakas ay dumating ang isang makulat at maikli ang buhok na babae. Dahan-dahan silang naglakad palayo sa helicopter, nangunguna ang matandang lalaki at ang dalawa pang sumusunod sa likuran. 3 lang ang tao, pero parang isang buong hukbo ang papalapit. Nagulat si Chae Seung-win, gayon din si Pon, Zillian, at bawat isa sa kanilang mga tauhan. Perdeng Dragon, Pulang Phoenix, Itim na Pagong. At ang bagong hinirang na Gate Master ng Northern 6 Doors Chae Seung-win. Lahat ng 4 na Gate Masters ay natipon na ngayon sa isang lugar. Ang matanda ay walang iba kundi ang pinuno ng 6 Doors War Emperor. May mga alingaw-ngaw na ang War Emperor ay nakatira sa tabi ng punong tanggapan ng 6 Doors sa Harbor City. Hindi siya lumalabas sa mga nakaraang taon at hindi kailanman umalis sa Harbor City. At gayon pa man, ginawa niya ang paglalakbay sa norte dahil sa Tyr at sa kanyang away sa pamilya Summers. Bilang numero 1 pamilya sa Hilaga, ang pamilyang Summers ay isang makapangyarihang presensya dito. Gayunpaman, wala silang ibig sabihin sa War Emperor. Iyon nga ang dahilan kung bakit nabigla ang iba nang piliin niyang pumunta rito. "Aking Panginoon, Emperador ng Digmaan." Walang salitang makapaglalarawan sa pagkagulat sa puso ni Chae Seung-win. Kahit na nagpasya na siyang tanggalin ang kanyang suit, wala siyang naramdaman kundi isang malakas na puwersa na bumabalot sa kanya. "Pagbati, aking Panginoon. Pagbati, aking Panginoon. Pagbati, aking Panginoon." Si Chae Seung-win ang unang yumuko, mabilis na sinundan ni Zillian, Pon, at ang iba pa nilang tauhan. Namayani ang katahimikan. Tanging ang mga tunog ng labanan na nagmumula sa Summer Cemetery ang maririnig. Ang War Emperor ay nanatiling kalmado gaya ng dati. Sa pagkakaroon ng maraming karanasan sa buhay, nakita niya ang mas masahol pa, at halos wala nang makakagambala sa kanyang isipan. "Pagbati." Nagsalita siya sa malambot at kaaya-ayang boses ngunit doon ay may hindi maikakailang malungkot na tono. "Kung tama ang pagkakaalala ko, Chae Seung-win, hindi ka ba disipulo ng banal na tigre?" "Oo, aking Panginoon." Sa pakikipag-usap kay War Emperor, inalis ni Chae Seung-win ang kanyang pagiging agresibo at magalang na tumugon. Si Tyr Summers ay isa lamang pansamantalang Gate Master. Sa pagtatapos ng kanyang buhay, napagtanto ng Holy Tiger na noon pa man ay gusto niyang ikaw ang pumalit bilang Gate Master ng Northern 6 Doors.
Ang hiling niya ay makumplito mo ang paglalakbay para sa kanya. Oh, at natatandaan mo ba ang sinabi sa iyo ni Tyr Summers nang ipasa niya ang responsibilidad? Well, syempre, naalala ni Jason Wind. Sa kaibuturan ng kanyang puso, hinding-hindi niya makakalimutan ang mga salitang sinabi sa kanya. Bago pa makasagot si Jason Wind, tumawa si War Emperor. Natutuwa akong makita ang dating nahati na Northern Six Doors na nagkakaisa. At the same time, nasiyahan ako sa mga pagsusumikap ni Tyr. Huwag mong hayaang masayang ang pagsisikap ni Tyr, Jason Wind. Kabanata 1029. Tyr Summers, Past. Panginoon ko. Pakiramdam ni Jason Wind ay parang sinaksak ng 1,000 karayom ang kanyang puso. Ngunit si Brother Tyr ay nakikipaglaban sa isang madugong labanan sa loob ng ating pagsasalita. Wala tayo ngayon dito kung hindi dahil sa kanya. Kami. May gusto tayong gawin para sa kanya. Nahukay ni Kirin ang puntod ng kanyang ina. Ang pagpapanatili ng kaayusan sa labas ay ang pinakamalaking tulong na maiaambag mo. Habang nagsasalita siya, ibinaling ng War Emperor ang kanyang tingin sa Summer Cemetery. Bahagyang kumunot ang noo niya at sinabing, ang taong ito ay hindi mapigilan. Hindi ba't nilinaw natin na ang nangyari sa labanan sa Timog ay hindi na mauulit? Tunay na nangyayari ito ngayon sa ating mga mata. Idinagdag ni Green Dragon, hindi mo masisisi si Tyr Summers, aking Panginoon. Si Kirin ay isang ganap na malupit. Walang sino man ang umasa sa masalimuot na pukana ni Lyra Jade at Drakenwillow. Tama. Walang makakaalam ng hinaharap. Kahit na ang War Emperor, na maaaring mahulaan ang hinaharap ng may mahusay na katumpakan, ay hindi inaasahan na ang gulo sa Hilaga ay magtatapos sa ganoong paraan. Kung hindi dahil sa unti-unting pagkawala ng kontrol, hindi siya gagawa ng paglalakbay sa Hilaga upang pangasiwaan ang buong sitwasyon. Sa katunayan, nang malaman ang pagsabog sa Dragon King Mountain, hinihinuhan ng War Emperor ang mga sumunod na pangyayari sa Hilaga. Hindi nakakagulat bilang pinuno ng Six Doors at isa sa 4 na emperador ng Celestial Empire. Kaya naman, para sugpuin ang sitwasyon, wala siyang pagpipilian kundi ang lumapit at kumilos bilang tagapagpatupad ng batas. Ang pagiging natigil sa pagitan ng mga autoridad at ng komunidad ng martial arts ay nagpakita ng isang buong bagong hanay ng mga dilema sa Six Doors. Kanina mo pa kasama si Tyr, Jason Wind. Ano ang tingin mo sa kanya bilang tao? Nagulat si Jason Wind sa biglaang tanong ni War Emperor. Ano ang sinusubukang gawin ng matanda? Bago siya makasagot, nagpatuloy ang War Emperor, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ni Tyr. Ang nakaraan ni Kuya Tyr. Nagulat si Jason Wind at ang iba pa. Wala silang ideya kung bakit gustong sabihin sa kanila ng War Emperor ang kwento ni Tyr, lalo na sa kritikal na oras na ito. Sa totoo lang, may tiyak na kaalaman ang Jason Wind tungkol sa nakaraan ni Tyr. Gayunpaman, halos hindi nila ginamo ang ibabaw. Ang alam lang niya ay naging gate master si Tyr dahil nagpunta siya sa Japan at nahuli niya ang Holy Tiger for Six Doors. Maliban doon, alam niyang si Tyr ang ikatlong tagapagmana ng pamilya Summers at pinalayas ng pamilya 10 taon na ang nakararaan. Iyon lang ang alam niya. 10 taon na ang nakalilipas, si Tyr ay pinalayas mula sa pamilyang Summers. Hinabol ng mga upahang baril at mga asasin, nauwi siya bilang isang pulubi sa mga lansangan. Kung nagkataon, nakilala niya ang Beggar Emperor, na kilala rin gaya ko sa martial komunidad ng sining at naging alagad niya. Umalis sila ng bansa at gumugol ng 6 na taon sa pagtatayo ng pinakamalaking internasyonal na organisasyon Regal Palace. Regal Palace. Si Jason Wind at ang kanyang mga tauhan ay nakaramdam ng pamamanhid na gumagapang sa kanilang mga anit. Anong uri ng organisasyon ang Regal Palace, War Emperor? Ang emperador ng digmaan ay nahulog sa isang maikling katahimikan, sinusubukang magpasya kung ano ang Regal Palace. Kinailangan pa siya ng ilang segundo para makabuo ng mas magandang pagkakatulad. Ito ay isang organisasyon na nasa pantay na katayuan sa Six Doors. Ano? Parang tinamaan ng kidlat, nagulat si Jason Wind at ang kanyang mga tauhan. Nagawa ni Tyr na lumikha ng isang super organization sa Regal Palace sa loob lamang ng 6 na taon sa ibang bansa. Hindi sa banggitin ito ay kasing lakas ng Six Doors. Ito ba ay isang bagay na maaaring makamit ng isang tao? Marahil ito ay magagawa lamang ng Diyos. Ang War Emperor ay tumingin sa tulala ng mga ekspresyon na nagpatuloy, upang makiisa sa kanyang pamilya, bumalik siya sa Con City ng mag-isa at gumugol ng kalahating taon sa pag-iisa sa Timog. Ito.
Nagpatuloy ang War Emperor, hindi lang iyon, habang sinasakop niya ang Timog, tinulungan din niya ang kanyang asawa na itayo ang Autumn Field Group. Ang korporasyon ay ngayon ay nireranggo sa nangungunang 100 negosyo sa Celestial Empire na nagmamay-ari ng 10-10 bilyong dolyar sa mga asset. Bakit hindi mo ipaalam sa akin ang Chasing Wind, gaano katagal ang lumipas sa pagitan ng unang pagdating ni Tyr hanggang sa pinagsama niya ang Six Doors? Mahigit 1 buwan. Sunod-sunod na huminga ng malalim si Chasing Wind. Mula sa pagpuksa sa Four Great Clans hanggang sa pakikipaglaban sa pamilyang Summers, inabot siya ng wala pang 4 na buwan. Nakuha mo na ba? Mataimtim na sabi ng War Emperor. Ako. Ginagawa ko. Biglang sumagi sa isip ni Chasing Wind. Ang nakaraan ni Brother Tyr ay maalamat, aking Panginoon. Nahaharap sa kanyang walang kapantay na record, ang pamilyang Summers at ang pamilyang Willow ay isa lamang mahinang presensya na naghihintay na durugan. Tama ka. Tumingin si War Emperor sa direksyon ng Summers Cemetery at sinabing, huwag kalimutan na ang pamilyang Summers at Willow ay nakikipaglaban sa buong Timog ngayong gabi. Lahat ba ng mga mandirigma mula sa Timog ay dumating? Oo, dumating sila, lahat sila. This the sheer might of Tyr's rallying power. Habang nagsasalita siya, biglang nagpakawala ng tawa ang War Emperor. Isang pambihirang hiyas ng sangkatauhan. Ang mabigyan ng ganoong mataas na papuri ng isa sa 4 na emperador ng Celestial Empire ay nagpakita kung gaano kahalaga si Tyr sa War Emperor. So, Chasing Wind, may balak ka bang tumulong? Sa pagpapakita mo, nanggugulo ka lang sa kanya. Mahirap nang pigilan ang labanan na may higit sa 1,000 katao. Kung ikaw at ang Six Doors ay sumali sa laban, ang mga bagay ay mabilis na mawawala sa kontrol. Ang udyok at sigasig na natagpuan sa Chasing Wind at sa kanyang mga tauhan ay nagsimulang humina pagkatapos makinig sa War Emperor. Sa dami ng sinabi, sinisikap ng War Emperor na ilarawan kung paano tatalunan ni Tyr si Lyra at ang kanyang mga kamag-anak, nang walang pag-aalinlangan. Isang awayan na kabilang sa komunidad ng martial arts, ang Six Doors ay hindi maaaring makagambala ayon sa gusto nila. Ang pinakamaraming magagawa nila ay panatilihin ang utos. Kung pumasok si Chasing Wind, walang magagawa ang War Emperor kung magpasya ang mga superior na mag-imbestiga. Hindi nila tinutulungan kundi saktan si Tyr sa pamamagitan ng pagsingil sa labanan. Naiintindihan ko, aking Panginoon. Ibinalik ni Chasing Wind ang kanyang espada sa kaluban nito at nagutos, makinig kayo, mga kapatid ko. Ibaba ninyo ang inyong mga sandata at panatilihin ang kaayusan sa labas ng Summer Cemetery. Nobody is allowed to interfere tonight. At the same time, block all news of the battle happening here at all costs. Ito lang ang magagawa natin para kay Kuya Tyr. Kabanata 10:30. Ang huling labanan. Oo, pinuno. Ang mga kasama ng Six Doors ay sabay-sabay na tumango at mabilis na nagkalat sa loob ng 100 kilometrong radius sa palibot ng Summer Cemetery, na nagbabawal sa sinumang lumapit. Tinapik ng War Emperor ang balikat ni Chasing Wind sa tuwa at sinabing, opisyal ka na ngayong bahagi ng 4 na Gate Masters of Six Doors, Chasing Wind. Formal kong ibibigay sa iyo ang Northern Six Doors. Ang tumanggap ng pag-aproba ng War Emperor ay isang napakalaking karangalan sa Chasing Wind. Malakas siyang tumango at sinabing, salamat sa iyong pagtitiwala sa akin, aking Panginoon. Kumbaga, ito na. Iningatan mo ang utos ng labanan ngayong gabi. Tandaan, hindi ka pinapayagang makialam sa anumang bagay. Oo, aking Panginoon. Walang sinabing marami, ninakaw ng War Emperor ang sulyap sa Summer Cemetery na nasalanta ng labanan bago siya huminga ng malalim at naglakad patungo sa helicopter. Nakasunod sa likuran niya ang Green Dragon, Black Turtle, at Red Phoenix. Lumipad ang helicopter at mabilis na nawala sa itaas ng kalangitan sa gabi. Dahil kami ay dumating, aking Panginoon, bakit hindi mo hintayin hanggang sa katapusan ng labanan bago umalis? Tanong ni Green Dragon. Napangiti si War Emperor. Diba sinabi ko lang? Walang alinlangan sa magiging resulta ng laban na ito. Nakasimangot si Red Phoenix na umupo sa tabi niya. Alam kong makapangyarihang tao si Tyr Summers, pero kailangan mo bang pumunta rito? Hindi ko maintindihan, Lolo. Bakit napakataas ng tingin mo sa kanya? Mataas ang iniisip. Umiling si War Emperor. Nag-iipon ako para sa tagulan sa pamamagitan ng pagkuha sa kanyang mabuting panig ng maaga. Biglang tumahimik ang helicopter habang ang lahat ay nakatingin sa War Emperor na hindi makapaniwala.
Para sa kanila, ang War Emperor ay Diyos mismo. Para sa kanya na magpakita ng paggalang kay Tyr ay ikinagulat ng marami. Huwag kang magtaka. War Emperor naging uncharacteristically solemn na. May darating na kaguluhan sa komunidad ng martial arts ng Celestial Empire, at walang sinuman, kabilang ang Six Doors, ang nakaligtas sa pagbabago. Hindi maintindihan ng Green Dragon at ng iba pa kung ano ang gustong gawin ng War Emperor. Pero siguradong may dahilan siya para sabihin iyon. Mabilis na bumalot sa buong grupo ang isang pakiramdam ng kahinahunan. Ang helicopter ay nawala sa abot tanaw sa gitna ng madilim na ulap. Pumalik sa plaza sa Summer Cemetery, ang labanan ay dumating sa mga huling yugto nito. Tama si War Emperor. Walang pag-aalinlangan sa kinalabasan ng labanan. Makapangyarihan talaga ang alyansa ni Lyra Jade at Drakenwillow. Sa papel, pinag-isa nito ang dalawang pinakamahalagang puwersa ng Hilaga, ang pamilyang Summers at ang pamilyang Willow. Sa katotohanan, ang panloob na salungatan na nangyari sa parehong pamilya ay makabuluhang nabawasan ang kanilang mga lakas. Sa kabilang banda, tinipon ni Tyr ang buong timog sa pakikipaglaban kina Lyra at Draken. Ang kinalabasan ng labanan na ito ay napagdesisyonan bago pa man ito magsimula. Sa pagsulong ng labanan, ipinakita sa kabuuan ang dominasyon ni Tyr. Ipinakita ni Zeppelin Wade, Louis Lund, o kahit na si Dixon Watt at ang mga tao ng Canentine Mansion na sila ay makapangyarihang mandirigma sa kanilang sariling mga karapatan. Lahat sila ay natamo ng malaki mula sa pakikipaglaban kay Sachin Taylor. Kasabay ng pinahabang pagsasanay na kanilang pinag-aralan, ang kanilang mga kakayahan ay umunlad ng husto. Sa presensya ni Tyr, isang maladyos na nilalang, at sa 12-dosenang maniacal beast ng Nemesis, hindi nagtagal at nagsimulang gumuho ang pamilyang Summers at Willow. Inikot ni Zeppelin ang kanyang Dragon Blade, gamit ang Reversal Blade sa pinakamalaking potensyal nito. Ang bawat laslas ng kanyang talon ay naghahatid ng kalaban na bumagsak sa lupa, at sa pinakadurog nitong sandali, pinutol niya sa kalahati ang isang kaaway. Si Cherry Evans ng 5 magigiting na general ay agad na ibinaba ni Zeppelin, na tumanggap ng malaking tilamsik ng dugo sa kanyang katawan. Kasabay nito, si Dixon, kasama ang kanyang mapagkakatiwalaang nunchucks, ay hamabi sa gitna ng karamihan at pinabagsak ang higit pang mga kaaway na hindi niya mabilang gamit ang kanyang mga kamay. Si Louis, na kasing lakas din ni Dixon, ay naglaho sa kanyang mga kalaban na parang gutom na hayop na nilalamon ang biktima nito. Neil, the Savant, Lothar, the Bookman, and the likes displayed the full power of their might. Lahat sila ay nasugatan, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang pagsulong. Pulang-pula ang paningin ni Tyr, at nakakadilim na. Ang baho ng dugo na tumatagos sa hangin ay nagpulala sa sitwasyon, at ang tanging nakita niya ay pula nang tumingin siya sa langit. Ang Ormer Dagger ay matikas na sumayaw sa hangin. Bawat indayog ng talon ay kumitil ng buhay ng isang kalaban, na ang mga lalamunan ay nilaslas ng matalas na talon ng Ormer Dagger. Kumalabog. Isang malutong na tunog ang narinig, at ang espada ng kalaban ay naputol sa kalahati ni Ormer Dagger. Napaatras ng ilang hakbang ang lalaki at hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang sandata habang pinagpapawisan siya ng malamig. Tyr Summers. Tinawag niya ang pangalan ni Tyr at napaatras. Siya si Bran Bevan, isa sa 3 hari, na humabol kay Tyr sa utos ni Gladys Dawson noong siya ay pinalayas mula sa pamilyang Summers. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging makapangyarihan ang mahina at mahinang iyak ilang taon na ang nakalipas. Ang aura ng kamatayan, na nagmumula sa katawan ni Tyr, ay nakapalibot kay Bran. Si Tyr ay nahulog na ngayon sa isang nakamamatay na galit. Ang galit na dugo sa kanyang katawan ay naglagay sa kanya sa isang malupit na estado at massively pinahusay ang kanyang fighting kapangyarihan. Masasabing walang kilalang nilalang sa mundo ang magkakaroon ng pagkakataong labanan si Tyr. Pulang-pula si Bran sa paningin ni Tyr, ngunit nakikilala pa rin siya ng kanyang silhouette. Bran Bevan. Oo. Si Tyr, nagpakawala ng nakakatakot na tawa, na naging sanhi ng panginginig ni Bran sa takot. Umunat ang noo niya, kusang bumunot ng baril, at mabilis na nagpaputok ng 6 na putok kay Tyr. Sa sobrang lapit nila, tiyak na mamamatay si Tyr. Sa pagtataka ni Bran, gayunpaman, mabilis na naiwasan ni Tyr ang lahat ng 6 na bala at isinara ang puwang. Ibinaba niya ang kanyang talon at pinutol ang kamay ni Bran na may hawak ng baril. Napahiyaw si Bran sa sakit, at bago pa siya makapagsalita ng anuman, sinundan ni Tyr ang isa pang laslas ng Ormer Dagger at tinapos ang kanyang buhay.